Maliliit na halinghing ang maririnig sa isang madilim na pasilyo na walang ibang tao kung hindi ang dalawang taong magkahugpong sa isang sulok. Ouch! My foot! Oh, I'm sorry. Hindi ko nakita. Ang dilim kasi. Bakit kasi rito mo ako dinala? Mukha ba akong kalgarin sa paningin mo? Hindi mo ba alam na anak ako ni Governor Michael Lacandula? God, I can't believe na naakit mo ako. Natawa na lang ang lalaking kasama ni Madeline bago siya natutulungan ng magbihis ng gown na nahulog sa lupa. Sorry, hindi kasi tayo makakapasok sa loob ng bahay. Maraming tao ron. Sigurado na pagpepiestahan nila tayo kapag nakita nila tayong magkasama. Kapag nakita nila na may kasama akong magandang binibining katulad mo. Kahit sana, sasakyan mo na lang. Nakakangawit kaya yung nakatayo lang. My God! Pasensya na talaga. Oo nga pala. You said you're the daughter of Mr. Lacandula, right? I'm Dylan. Dylan Pascual. I think at na rin ang una't huli nating pagkita, Mr. Pascual. But let me introduce myself to you. I'm Madeline. Madeline Lacandula. The most beautiful daughter of Governor Michael Lacandula. It's nice to meet you. Thank you for your performance. Kinidad na ni Madeline ang lalaki bago ito talikuran para bumalik na sa party dahil baka mamaya ay hinahanap na siya ng kanyang mga magulang. Medyo tipsy na siya kanina pero mukhang nawala ang kalasingan niya dahil sa ginawa nila ni Dylan. Madeline, gumising ka na riyan. May bisita tayong darating. Ikaw talagang bata ka. Anong oras ka na naman umuwi kagabi ha? Hating gabi nung silipin ka dito sa kwarto mo pero wala ka pa rin. Oh, Mom! Can you please shut up? I'm sleepy, okay? Sakit ng ulo ko. Paanong hindi sasakit ng ulo mo? Eh halos gumapang ka na raw sa pinto nung umuwi ka kagabi. Napakapasaway mo talaga. Malalim na napaungol si Madeline bago magtalukbong ng kumot dahil sa walang tigil na bibig ng ina niya. Hoy, Madeline, bumangon ka na riyan ha? Kapag umakyat ulit ako rito na hindi ka pa nakakapag-ayos, hihilahin talaga kita at itatapon doon sa swimming pool. Okay, Mom. Good luck. Wala ka na talagang pinapakinggan. Hindi mo gayaan yung ate Maureen mo. Nung nag-aaral ay bahay school lang, tapos puro award pa. Walang pangit na record sa school. Hindi tulad mo na halos linggo-linggo na lang kailangan pang bayaran ng daddy mong mga teacher mo para hindi ka mapaalis sa school ninyo. Eh, hindi nga natutong inom yung ate mo eh. Tapos ikaw, inuumaga ng uwi? Ano? Talagang nagpapakipariwara ka na? Dahil gobernador ang ama mo? Kaya malakas ang loob mong magganyan dahil alam mong may magkakover sa'yo. Naikuyom na lang ni Madeline ang kanyang mga kamao habang pinapakinggan ng ina. Ayos lang sa kanya, nabungangaan siya nito ng bungangaan dahil sa kapasawayan niya. Pero yung ikukumpara siya nito sa kanyang nakakatandang kapatid ay ibang usapan niya. Pati yung ama mo sumasakit ng ulo sa'yo. Nakukonsumi na sa katigasan ng ulo mo. Hindi ko alam kung saan ka nagmana at ganyan katigas ang bungo. Natigilan sa pagbubunga ang ina niya nang bumangon si Madeline at walang buhay ang mamatang tiningnan niya ito. Are you done, Mom? Sarap ng almusal natin ah. Ang anghang. Mapait na napangiti si Madeline bago napahilamos gamit ang mga kamay. Mag-ayos ka na dahil may bisita ang daddy mo. Bumaba ka sa dining area mamaya. Hindi na sumagot si Madeline hanggang sa makaalis na ang kanyang ina. Mabigat siyang napabuntong hininga bago tumayo para tanggalin ang lahat ng suot ng damit tsaka naglakad papunta sa banyo para mahismasmasan. Bata pa lang si Madeline, palagi na siyang naikukumpara sa nakakatanda niyang kapatid na si Maureen. Siya kasi ang kabaliktaran ng lahat ng meron si Maureen. Hindi tulad niyang pasaway at mahilig sa party. Ang kapatid niyang si Maureen ay mabait, mahinhin at taong bahay lang. Kahit nung nag-aaral pa sila, si Maureen ang palaging napupuri ng mga tao sa paligid nila. Likas na matalino ng ate niya, samantalang siya ay palaging pasang-awa o di kaya nakakapasa siya dahil kilala naman naging teacher niya ang ama niyang gobernador ng kanilang lalawigan. Sa kanilang dalawa, siya ang tinuturing na black sheep ng pamilya. Tamad na naglalakad si Madeline papunta sa dining area
kung nasa ng kanyang pamilya. Sigurado siyang nandoon na rin ang bisita na sinasabi ng kanyang ina. Mukhang hindi naman sila mahihirapang mag-adjust sa isa't isa. My Maureen is kind and soft. Madali niyang makakasundo ang uli ko iyong mo, Louie. Hindi na ako makapaghintay na magkasama silang dalawa. Just look at them, Michael. They're perfect together. I agree with you, honey. Balae, mukhang magiging magandang lahi natin ah. Malapit na si Madeline nang maulinigan niya ang iba't ibang boses sa silid kaya bumagal ang kanyang paglalakad. Hindi niya maintindihan kung bakit pero parang ayaw niya nang tumuloy pero ang mga paa naman niya ay hindi tumitigil sa paglalakad. Anyway, nasa ng isa kong pangdalaga, Michael? Nandyan na yun maya-maya. Oh, andito na pala siya. Iha, come here. Take a seat and join with us. Lahat ng mga mata sa silid na pinasukan niya, ngayon ay nakatutok na sa kanya. Ngunit ang mga mata niya ay nakatutok sa isang lalaking kasyulan nakaupo katabi ang kanyang kapatid. Nakatingin ito sa kanya na may maliit na ngiti sa mga labi. She must be your youngest daughter, doesn't she? She is. Madeline, come here. We want to introduce you to the Pascual family. Their only ko-iho is here because he and your sister are getting married. Hindi agad nakagalaw sa kanyang kinatatayuan si Madeline dahil parang siyang nahihina habang nakatingin sa mga mata ng lalaki. Tulad nung una silang magkita, para siya nitong hinihipnotismo sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Maddie, dito ka sa tabi ko. Ipapakilala ko sa'yo si Dylan, yung magiging brother-in-law mo na soon. Doon lang natauhan si Madeline. Nanlamig ang buo ng katawan, kasabay ng malalim niyang paglunok. Napakurap-kurap siya bago nang nanginig ang mga tuhod na naglakad papunta sa bakanting upuan na nasa tabi ni Maureen. Habang naglalakad, ay ramdam niya pa rin ang nakakapasong tingin ni Dylan. Para siyang kinakapos ang hininga hanggang sa makaupo siya sa tabi ni Maureen. Masiglang lumingkis ang ate sa braso niya. Maddie, he's Dylan Pascual, my soon-to-be husband. Sorry kung ngayon ko lang siya napakalala sa'yo ha. Madalang kasi tayong magkita but yeah, he's my fiancé now. We've been friends before until our parents decided to set us up in an arranged marriage. Masiglang kwento ni Maureen sa kanya. Mababakas ang excitement at kaligayahan si boss nito habang nagkwento. Kaya muling tiningnan ni Madeline si Dylan na ngayon mataman nang nakatingin sa kanya. Is that so? Yes, kaya sila nandito para pag-usapan ng magiging setup sa kasal namin. It's good to hear that. Kailan bang kasalan? Wala pang date eh. Pero gusto ng mga parents namin na ngayong taon din. Oh, ayos pala. Maganda yan. Mas maganda nga yung makapagplano na agad kayo. Oo nga pala. May nakalimutan lang ako. Kukuhanin ko lang sa kwarto ko ah. Babalik din agad ako. Hindi na naghintay si Madeline ng sasagot at agad ang tumayo para umalis sa silid na yun. Dahil pakiramdam niya malalagutan na siya ng hininga. Hindi na kayang tagalan ng atmosphere sa loob ng dining area. Kaya naman imbis na sa kwarto lumabas muna siya ng bahay para makalanghap ng hangin. Ngunit hindi pa man din siya nagtatagal sa labas nang may humawak sa kanyang braso. Ang pagtama ng palad niya sa pisngi ng taong humawak sa kanyang braso ang narinig sa tahimik na paligid. Bastardo ka pala. Alam mo na? It was hard. Ouch! I'm asking you. Hindi lang yan ang makukuha mo kapag hindi mo ako sinagot ng maayos. Alam mo na bang kapatid ako ni Ate Marie na fiancé mo na pala ha? Yes. Alam ko na anak ka ni Mr. Lacandula. Sinabi mo rin naman yun. And I know my parents were planning to set me up in an arranged marriage with one of the daughters of the Lacandula family. And I thought it was you. So are you saying na namali ka ng babae na hinila ng 40? Ganun ba? It was something like that. Sasampalin sana ulit ni Madeline si Dylan nang mahuli nito ang kanyang kamay. Masakit nga ang sampal mo. Tama ng isa ano ba? Huwag ganun dumalawa. Ginagago mo ba ako? Akala ko ikaw ang ipagkakasundo ng mga magulang ko sa akin Dahil magkaibigan lang kami ni Maureen. I've never imagined that she will be my wife someday. Sana nag-isip-isip ka muna. She's my sister. Do you get my point? Kapatid ko siya. Kapatid kong babaeng pakakasal mo. Pero akong una mong tinikman.
You asshole. Malakas sa binawi ni Madeline ang kanyang kamay mula kay Dylan, saka tumasamang tiningnan. Mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang mga balikat sa paghahabol ng hininga. Labis ang galit na nararamdaman niya sa lalaki ng kaharap. I'm sorry. Sana yung mababawi ng sorry mong nangyari sa ating dalawa. Ngayon pa nga lang na hindi pa kayo kasal. Nakakagawa ka na ng ganyan. Paano pag ikinasal na kayo? Ay, babaero. Hindi ko hahayaang may makapasok na babaero sa pamilyang to, no? Galit na din Marcia papasok si Madeline upang dumiretso na sa kanyang kwarto. Nawala na siya ng ganang kumain, lalo na't alam niyang nandoon pa rin ang lalaking yun. Hindi niya maitim na ang lalaking yun ang mapapangsawa ng kapatid niya. Kahit naman na madalas siyang ikumpara kay Maureen, kahit na kailan ay hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kapatid. Kapag Juan ay mahal na mahal niya ito at ayaw niya itong nasasaktan. Si Madeline ang naging tagapagtanggol ng kapatid mula sa mga taong mapagsamantala at hindi na naisip na sindilan ang mapapangsawa nito, lalo na't alam niyang nauna nang may nangyari sa kanilang lalaki. Nagagalit siya kay Dylan at sa kaparehas na pagkakataong nagagalit din siya sa kanyang sarili. Dahil pakiramdam niya siya rin ang nanakit sa pinakaiingatan niyang kapatid. And where do you think you're going, huh? Madeline Lakandula? Napahinto sa paglalakad si Madeline at napatingala para alisin ang frustration dahil nahuli siya ng mommy niyang pupuslit na sana sa kanilang bahay. Mom, may usapan kami ng mga kaibigan ko. Magkakape lang kami. Nako, tigilan mo ko sa ganyan mo, Madeline. Magkakape lang pero uuwi ng halos kumapang na dahil sa kalasingan. Mom, ganun ka ba talaga kawalang tiwala sa akin? Oo, hindi mo gayahin ng ate mo na tinutino kaya nagugusto ng mga lalaki. Hindi ko sila kwatsera at pasaway. May nagkakagusto sa akin, Mom. Marami. Pero hindi ako interesado dahil ayaw kong matali agad. Paano ko na ma-enjoy ang buhay ko kung may mga nagbabawal sa akin? Ikaw talagang bata ka. Hoy Madeline, bumalik ka rito! Hindi na ininindi ni Madeline ang naghihisterikal na ina at nakangising nagpatuloy lang sa paglalakad nang makasalubong naman ang kanyang kapatid kasama ang fiancé nito. Maddie, saan ka pupunta? Sa mall. Magagala lang. Sakto, isama ka sa amin ni Dylan? Mag-mall din kami para hindi ka naman lonely. I'm not lonely. Maui, mukhang may ibang lakad ang kapatid mo. Huwag mo na siyang pilitin kapag ayaw niya. Dalungkot ang mukha ni Maureen nang marinig ang sinabi ni Dylan. Kaya naman tumaas ang kilay ni Madeline sa lalaki. I'm good with ate suggestion. Mabuti na yung nababantayin ko siya. Baka masalisihan pa. Malayo pa naman kasalan. Sasama ka na sa amin, Maddie? I'm so excited. Wait, I'm gonna change my clothes. Hindi na nakapagpaalam ng maayos si Maureen sa kanila at iniwan sila nito sa sala na silang dalawa lang. Kinuha naman ni Madeline ang pagkakataong yon para muling harapin si Dylan. I'm warning you, Mr. Pascual. One wrong move and you're dead. Isang mayabang ningisi naman ang tinugon ni Dylan sa kanya. Yeah, Miss Madeline. One wrong move and you're dead. I'm dead serious. Try to hurt my sister and I will cut your pet. Oh, that's so scary. Pero sisiguraduhin ko na bago mo maputol to, tumitirik ng mga mata mo. Itinaas si Madeline ang kanyang kamay upang sampaling muli si Dylan nang bigla namang dumating ang kapatid niyang may matamis na ngiti sa mga labi. Kaya agad silang naghiwalay at nagpanggap na parang walang nangyari. Hindi alam ni Madeline kung ilang beses nang nagkukross ang kanilang landas ni Dylan. Ang akala niyang isang beses lang na pakita ay mauulit pala ng mas maraming beses pa. At ang malala pa ay palaging hindi nagiging maganda ang pagkikita nilang dalawa. Simula nang malaman ni Madeline na magiging asawa ng kanyang ating lalaki na nakasiping niya na ng isang gabi, may galit na namuo sa kanyang puso at pilit niyang sinasabi sa kanyang sarili na dahil yun sa nangyari sa kanilang dalawa ni Dylan. Pero habang tumatagal, habang nakikita niyang masaya si Maureen sa piling ni Dylan, may kung anong bagayng umuudyok sa kanyang puso. Para bang nakakaramdam siya ng pagkaselos na ngayon niya lang naramdaman dahil kahit na mga bata pa sila,
ay lahat ng gusto nila ni Maureen ay nakukuha nila. Pero pakiramdam ni Madeline, ngayon ay parang napakadaya ng mundo sa kanya. Hindi siya selosa, pero hindi siya natutuwa habang nakikitang masaya si Maureen sa piling ni Dylan. Gusto niya rin maranasan ang maranasan ni Maureen ngayon, ang maging masaya kasama si Dylan. Iho, thank you for taking care of our Maureen. She's like a gem to us. No worries po, Tito. Ang kayamanan niyo po ay kayamanan ko na po rin. Iingatan ko po si Maureen tulad kung paano niyo po siya iningatan. We're so lucky to have you, Iho. Mapapanatag ang loob namin sa isipin na ikaw mag-aalaga sa anak namin. Baka naman po ma-pressure na masyado si Dylan sa inyo, Mom. Huwag, Iho. Natutuwa lang kami na isipin napunta sa tamang tao si Maureen. At ipinagdarasal ko rin na sana'y mapunta rin sa tamang tao itong si Madeline, Hindi yung kung kani-kanino lang nabastado. Napangisi na lang si Madeline ng malipat sa kanyang usapan habang nasarap sila ng lapag. Hindi na nga siya nagsasalita at nakikinig na lang, pero napuna pa rin siya. Mommy, matalino po tong si Madeline, kaya alam ko na makahanap din po siya ng lalaking magmamahal at mag-aalaga ng mabuti sa kanya. Sana lang talaga. Lalo na sa ginagawa ng kapatid mo ngayon. Parang walang mararating sa buhay. Na magtrabaho ngay hindi magawa at nakaasa pa rin sa pera ng ama nyo. Mahal, bata pang mga anak natin. Tsaka, I can provide what they need. Hindi nila kailangang mag-rush ng trabaho dahil kaya ko pa naman. Mabubuhay ko pa sila hanggang sa makapag-asawa sila. Sige, konsintihin mo pa yung magaling mong anak. Kaya namimihasa Pabigat. Bago pa man makapagbitaw ng masakit na salita, ay tumayo ni si Madeline mula sa kanyang kinauupuan para mag-inat. Ay, inaantok na ako. Medyo nawalan na rin ako ng ganang kumain Kaya aakit na po ako sa taas. Hindi na naghintay ng kahit anong comment mula sa mga kasama ni si Madeline at agad ang tumalikod para umakyat sa kanyang kwarto. Isang mabigat na buntong hininga ang kanyang pinakawalan nang pabagsak niyang inihiga ang sarili sa kama. Ay, bakit napaka-unfair ng mundo? The world is fair. Agad na napating si Madeline sa pinanggalingan ng boss na yon at ganoon na lang ang gulat niya nang makitang nasa pinto ng kwarto niya si Dylan. Nakalimutan niya palang isarado yun nung pumasok siya. What are you doing here? Nagpaalam na ako sa kanila na uuwi na ako dahil mukhang mag-uusap pa sila tungkol sa'yo. Ipinagtatanggol ka ni Maureen. Oh? Wala akong pakialam. Pero bakit ka nandito sa kwarto ko? Nandito bang sasakyan mo? Sungit? Sumilip si Dylan sa hallway bago nagmamadaling pumasok sa kanyang kwarto na parang may nakitang kung ano. Maureen is coming. Anong gagawin ko ngayon? Hide me. Baka makita niya ako. Talagang makikita ka niya. Nandito ka sa kwarto ko Are you... Natigil sa pagsasalita si Dylan nang isupal pa ni Madeline ang panty niya sa bibig nito. Dahil narinig niya na ang mga yabag na papalapit sa kanyang silid. Hindi naman siya tanga tulad ni Dylan para hindi maisip ang kalalabasan kung makikita ni Maureen si Dylan sa kanyang kwarto. Itinulak niya sa loob ng cabinet si Dylan kasabay ng pagkatok ni Maureen sa kanyang kwarto. Maddie, natutulog ka na ba? Wait, hold a second. Pinandilatan ni Madeline si Dylan bago pagbuksan si Maureen at harapin ang kapatid. Tapos na ba kayong kumain? Yes, Maddie. About earlier. Are you okay? Ha? Ano bang nangyari kanina? I know naman na madalas kang pagalitan ni Mommy. That's why I talked to her and I asked her to be nicer to you. Sana hindi mo na ginawa yun. Baka pati ikaw pagalitan niya. Sanay na ako sa ganun, ate. Mga bata pa lang tayo. Ganun lang talaga sa akin si Mommy. Tsaka, hindi mo naman mababago isang tao dahil sa isang pakiusap, diba? They have their own decision. Pero hindi tama yung pagsasalitaan kanya ng ganun sa harap ng ibang tao. Nandun pa naman si Dylan. Nakakahiya. Hayaan mo na. Magiging pamilya rin naman natin ang lalaking yun Kaya ayos lang na maaga pa lang ay makita niya kung ano ba talagang klase ng taong nandito sa loob ng bahay na pinasok niya. Kaya sige na ate, magpahinga ka na. Ayos lang ako. Magpapahinga na rin ako. Humakbang si Maureen palapit sa kanya para yakapin siya nito. Saglit na natigilan si Madeline
bago tapik-tapikin ang likod ng kapatid upang pagaanin ang loob nito. I love you, Maddie. I love you too, Ate Maui. Nang makaalis na si Maureen, ay sa kanya hinarap si Dylan na tahimik lang sa loob ng cabinet niya at nasa bibig pa rin ito ang panty niya. Kinuha niya ito at nilagay sa hamper. Paano ka nalalabas niyan? Engot-engot ka kasi. The world isn't unfair. Oo na, sige na. Umalis ka na. Why are you so selfless, Madeline? Natigilan si Madeline nang matunuhan ng kaseryosohan sa boses ni Dylan. Tiningnan niyang lalaki at hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinuna. Seryosong madalas na mapaglarong mga mata ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Bakit mas pinipili mong tanggapin at talikuran ang mga binapatong salita ng mga taong nasa paligid mo? That's my mother. Hindi lang siya basta tao sa paligid ko. Nung nasa party tayo, akala mo ba hindi ko naririnig ang sikretong pag-uusap ng mga tao rin tungkol sa'yo? Ang tingin nila sa'yo ay isang maldita, pasaway, at mataray na anak na gobernador ng lalawigan. And I doubt na hindi mo naririnig ang mga yon. Samantalang pinupuri naman nila ang kapatid mong si Maureen. Dahil yun naman ang totoo, di ba? I'm the wasted one, and Ate Maureen is the perfect daughter. Ano pa bang laban ko kung yun ang tingin nila sa akin, ha? Kapag kinumpronta ko ba sila, titigil sila? Mag-iiba bang tingin nila sa akin? Hindi naman, di ba? Kasi mahirap nang baguhin ang unang paniniwalaan ng mga tao. Lalo na kung sa umpisa pa lang, ay alam mo na agad na talo ka dahil may pinapanigan na sila. May tumulong luha sa mga mata ni Madeline na agad naman niyang pinunasan dahil naiinis siya. Naiinis siya dahil habang tumatagal ay mas nagiging mahina siya sa harap ng lalaking kung tutuusin ay isang estranghero na naman sa kanya. Kaya ayaw niyang binubuksan ang usapin na yon dahil lumalabas ang totoo niyang nararamdaman. Habang tahimik na humihikbi ang nararamdaman ni Madeline, ang matigas na mga braso ni Dylan na pumupulupot sa kanyang katawan. Instead of proving that they're right, ipakita mo sa kanila na nagkakamali sila. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang ipagtanggol sa kanila yung sarili mo dahil tama ka. Walang silbing pagsasayang mo ng laway sa mga taong sarado ng isip at mas pinaninigan ng nais nilang panigan. Mas lalong naiyak si Madeline dahil sa kanyang naririnig. Hindi siya sanay na may taong nakakaintindi sa kanya, na may taong mauunawaan ang pinagdadaanan niya. Bawal ba akong sumay sa sarili kong paraan? Bawal ba na sa gandong paraan ko makita yung kaligayahan na matagal ko nang hinahanap? Am I a bad person for doing those things? Hindi. Kahit na kailan, ay hindi naging masamang tao ang mga taong nais ang namang sumaya. Hindi unfair ang mundo. Hindi lang talaga pantay tumingin ng mga tao. Kung sa mata nila ay ganun ka, ibahin mo ako. Dahil ako, naiintindihan kita. Nakikita kong pagpupusigi mo na maging mabuti sa harap nila. Pero ako nang nagsasabi sa'yo, hindi mo kailangang gawin yun para magustuhan ka nila. Dahil may mga taong nakakaintindi sa'yo, Madeline. You're one of the kind. Ngumiti ang lalaki sa kanya at sinimulang punasan ang kanyang nabasang pisngi. Bumaba ang mga mata nito sa labi niyang bahagyang nakaawang hanggang saplosin nito ng mahahabang mga daliri ni Dylan. Wala na silang sinayang na pagkakataon at agad na pinagdikit ang kanilang mga labi at para bang mga uhaw na uhaw sa isa't isa ang uri ng pagtatagpo ng kanilang mga labi. Malalim, nakakapanghina at nakakapagpalib ng katawan ng uri ng kanilang paghahalikan hanggang sa mauwi na sila sa isa na namang makasalanang gabi. Ngunit kinalimutan muna nila ang mundo ng ilang saglit at hinayaang malunod ang sarili sa init na lumulukob sa kanilang sistema. Ilang ulit ang sinasabi ni Madeline sa kanyang sarili na dapat ay umiwas siya kay Dylan. Ngunit sa tuwing ginagawa niya yon, ang lalaki mismong gumagawa ng paraan upang makuha siya. Masaya siya kapag kasama niya si Dylan, pero alam niyang mali ang kaligayahan na yon at may limitasyon lamang ang lahat ng kanyang mga natatamo. Tiningnan ni Madeline ang kanyang sarili matapos niyang maduwal-duwal sa lababo ng kanyang banyo. Hinihingal siya habang pinagmamasdan ang namumutlang mukha niya. Oh, I'm doomed. Naibulong na lang niya bago napahawak sa kanyang ulo na nakakaramdam na naman siya ng pagkahilo. Saglit siyang naupo upang ipagpahinga ang sarili at isipin ang nangyayari sa kanya.
Hindi siya tanga para hindi maintindihan ang mga sinyalis na nararamdaman niya. I messed up. Napahilamos na lang sa kanyang mukha si Madeline at tumulala. Kailangan niyang makaisip ng paraan. Hindi dapat masira ang lahat ng plano ni Maureen at Dylan dahil ayaw niyang masaktan ng kapatid, lalo na at nakikita niyang masaya ito kasamang lalaki. Pero ayaw niya rin namang maging isang sikreto na makakasira ng relasyon sa hinaharap. Ayaw niyang ipagkait sa magiging anak nilang dalaw ni Dylan ang isang buong pamilya, kaya nakapagdesisyon siyang kausapin ng mga magulang. Mom, buo ang boses at paninindigan ni Madeline ang harapin niya ang kanilang mga magulang dahil naniniwala siyang ito ang tamang gawin sa mga gantong oras. Bakit? Ubos na ang pera mo? Hindi tungkol sa pera kung bakit ko kayo gustong makausap na lawan ni Daddy. Napahinto sa pagbabasa ng kanyang dyaryo si Mr. Lakandula nang marinig ang kaseryosohan sa boses ni Madeline. Anong nangyari, Madeline? May nangyari bang hindi maganda sa'yo? Malalim na paglunok ang nagawa ni Madeline nang marinig ang ama. Hindi niya alam kung saan magsisimula pero nakapag-practice na siya at matagal niya itong pinaghandaan. Humigpit ang hawak niya sa pregnancy test bago humugot ng malalim na hininga. Tsaka nanginginig ang kamay na nilagay sa center table ang pregnancy test na may 2 linya. Sus Mariosep! Dad, Mom, I'm pregnant. Maliit ang boses ng wika ni Madeline. Katahimikan ang namayani sa pagitan nilang tatlo. Walang bumasag na katahimikan, walang kahit na sinong naglakas loob na magsalita. Pareho lang nakatitig sa pregnancy test ang kanyang mga magulang. Diyos ko po, Michael. Sabihin mong nagbibiro ka lang, Madeline. Sabihin mo na, habang nasa matino pa akong pag-iisip. I'm serious. I'm pregnant. 4 weeks pregnant. Kumonsulta na ako sa kakilala kong OB at... Madeline, just tell us that this is not true. You can't be pregnant dahil wala ka namang nobyo. Now tell me, sinong ama ng dinadala mo? Baka kung kani-kanino ka lang nagpagalaw. Diyos ko naman, Madeline. Sana nag-isip ka muna bago ka bumukaka. It's... Muling napalunak si Madeline dahil sa tensyon na namumuo sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang mga labi dahil sa nararamdaman niyang takot. Alam niyang matagal niya na nalagpasan ang takot niya sa kanyang mga magulang pero hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang kaba na namumuo sa kanyang dibdib. Dad, sabihin mo kung sinong hudlom ang tumapos sa'yo. It's Dylan. Si Dylan ang ama ng pinagbubuntis ko. Nahihiulo yata ako, Michael. Biglang bumagsak sa upuan ng kanyang ina habang nakahawak sa ulo. Naging alerto naman si Madeline at tinangka niyang lumapit dito pero pinuko lamang siya ng masamang tingin ng kanyang ama. Kaya napatigagalga siya at agad na nakatutok sa kinatatayuan niya. Nababalo ka na ba, Madeline? Nawala ka na ba sa katinuan mo? At kung ano-anong pinagsasabi mo? Kilabutan ka sa bawat salitang lumalabas sa bibig mo. Pero yun ang totoo, Dad. Dylan is the father of my child. We did that things many times. Isang malakas na sampal ang nagpatahimik kay Madeline. Napaupo siya pabalik sa sofa habang hawak ang pisngi na sinampalang ama. What the hell, Madeline? Alam mong fiancé ng ate mong lalaking tinuturo mo na ama ng pinagbubuntis mo. Nahihibang ka naman talaga. Saan mo nakukuha ang ganyang ideya, ha? Wala ka bang utak? Sana'y bigyan mo ng kahihiyan, hindi lang ang sarili mo, kundi pati na rin ang pamilya natin. Ano nang sasabihin ng ibang tao kung malalaman nilang nabuntis ka ng mapapangasawa ng ate mo? Ano nilang mararamdaman ni Maureen kapag nalaman niyang buntis ka at ang nobyo niyang ama, ha? Mag-isip ka, Madeline. Gamitin mo yung utak mo, hindi puro yung alindog mo. Napaluhan lang si Madeline habang pinapakinggan ng kanyang ama. Gamitin mo yung kukote mo. Matalino ka, di ba? Patunayan mo yun. Ipakita mo sa amin na may utak ka pa sa kabila ng mga kahihiyan na dinala mo rito sa pamilya natin. Alam ko naman na ganyan ang kahihinatnan mo. Pero sana'y humanap ka na lang ng ibang lalaki. Sana'y pumili ka na lang ng ibang lalaki dahil una pa lang, alam mo na agad na ikakasal ang ate mo sa lalaking inakit mo.
Ganun ba agad yun? Ako agad may kasalanan? Ako agad ang nang-akit? Hindi niyo ba alam na pareho namin ginusto to? Handa kami ni Dylan sa kalalabasan nito. Mahiya ka, Madeline. Matakot ka naman sa pinagsasabi mo. Mahiya ka sa sasabihin ng ibang tao. Iyon ang totoo. Bakit ba ayaw niyong maniwala? Bakit? Bakit parang mas mahalaga pang sasabihin ng ibang tao kaysa sa nararamdaman ng anak niyo, ha? Gusto ko lang namang solusyonan ang bagay na to. Baka maisip niyo na iurong ka sa nila ate dahil magkakanak na kaming dalawang Dylan. Sana kahit dito iparamdam niyo sa akin na anak niyo rin po ako. Sana kahit dito magawa niyong panindigan at panigan ako. Ang sakit ko. Kasi sa totoo lang, hirap na ako magpanggap na maayos lang ako. Na okay lang sa akin yung mga binabato niyong salita sa akin. Na hindi ko alam na pinag-uusapan ako ng ibang tao sa labas na sa ugali na meron ako. Pero kahit ni minsan, sumagi sa isip ba ninyo kung bakit ako ganito? Kung bakit mas pinili kong maging matigas? Napahigbi na lang si Madeline habang yakap-yakap ang kanyang sarili. Because all this time, I'm alone. Mag-isa lang ako. Wala akong kakampi sa mundo na to dahil lahat kayo masama ang tingin sa akin. Dahil kung magiging mahina ako, baka ngayon wala na ako sa inyo. Wala akong karapatang maging mahina dahil wala naman akong makakapitan dahil lahat kayo ayos sa akin. Walang may gusto sa akin dahil matagal yung tinatatak sa isip nyo. Napariwara ako at walang mararating sa buhay. Ngayon na nakikita ko ng tunay na gusto ko, ang daan na dapat kong tahakin. Bakit hindi niyo man lang ako magawang suportahan? Lumuluha ang mga mata ni Madeline nang lingunin niya ang kanyang mga magulang na hindi niya may paliwanag ang emosyon na nasa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Ang akala niyang kapag sinabi niya na ang tunay ng nararamdaman sa mga to ay maiintindihan siya nito. Magagawa na nitong pakinggan siya. Pero hanggang sa huli pala'y nagkamali siya. Hanggang sa dulo ay siya pa rin ang kontrabida dahil tinalikuran siya ng kanyang mga magulang bago sabihin ang masalitang dumurog sa kanyang puso. Lumayas ka sa pamamahay ko dahil isa kang kahihiyan sa pamilyang to. Simula ngayon, hindi ka na namin kilala. Wala kaming anak na tulad mo, Madeline. Magmula sa araw na to, hindi ka na parte ng pamilyang to. Pakiramdam ni Madeline ay tuloy na siyang tinalikuran ng mundo nang itakwilan siya ng kanyang pamilya. Doon naramdaman ni Madeline na mag-isa na lang talaga siya sa buhay. Sinubukan niyang puntahan at kausapin si Dylan dahil ito na lang nag-iisang taong naiisip niyang makakatulong sa kanya. Ngunit nang makita niya kung gaano kasaya ang kanyang kapatid habang kasamang lalaki, doon na tuluyang nawala ng pag-asa si Madeline at mas piniling bitawan ang lahat. Nagawa siyang talikuran ng mga taong inaasahan niyang kakampihan siya sa mga ganitong pagkakataon. Kaya naman mas lalo niya pang pinatigas ang kanyang sarili at tinalikuran niya rin ang buhay na kanyang nakasanayan upang magpakalayo-layo kasama ang batang nasa kanyang sinapupunan. Itinatak niya sa kanyang isip na kahit kailan ay hinding-hindi siya muling babalik sa mga taong dumurog sa kanya. Ipinangako niya hindi lang sa kanyang sarili, kundi pati rin sa kanyang magiging anak na aayusin niya ang kanyang sarili at magiging matatag pa upang muling makabangon at mapatunayan na maraming nagkamali sa akala sa kanya. Mateo, tara muna dito. Pawis na pawis ka na. Later, Mama. Replaying pa po. Napabuntong hininga naman si Madeline habang pinaparod ang 7 taong gulang na anak na masayang nakikipaghabulan sa kabukiran. Ang kulit ng batang yon. Parang ikaw. Naalala ko nung pinagbubuntis mo pa yung si Mateo. Palaging naikakwento ni Lola sa akin na ang tigas daw ng ulo mo. Napairap na lang si Madeline nang marinig ang bariton ng boses ng lalaking halos ilang taon na ring kinukuliglig ang buhay niya. Si Baltazar, ang apo ni Lola Pining na siyang kumupkup sa kanya nung panahong binabaan niya ang kanyang pride at namasukan bilang isang katulong sa bahay ni na Baltazar. Si Lola Pining ang nag-alaga sa kanya nung nalaman nitong nagdadalang tao siya. At dahil mag-isa lang ito sa bahay, dahil nasa ibang bansa si Baltazar at nag-aral pa ng mga panahong yon, inampon siya ni Lola Pining at inalagaan siya hanggang sa mga anak siya. At ngayon
ay nagtatrabaho si Madeline bilang sekretarya sa rice mill ni na Baltazar. Mateo, pupunasan muna natin yung pawis mo. Muling tinawag ni Madeline ang anak, pero hindi siya nito pinansin at nagpatuloy lang sa paglalaro. Nakapabuntong hininga na lang siya dahil nakikita niya na ang kanyang sarili sa anak nung dalaga pa siya. Mateo, your mom's calling you. Nung oras na marinig ni Mateo ang boss ni Baltazar, mabilis itong tumigil sa paglalaro at nakangusong lumapit kay Madeline para magpapunas ng pawis sa ina. Mama, faster po. May kalaro is waiting for me. Magpahinga ka muna. Mamaya maligo ka pa. Ayaw kung may batang mabaho sa tabi ko. Mama, I want to go play more. Mateo. Napanguso nila ang bata ng mabakasan ang nagbabantang boses ni Madeline. 30 minutes. After 30 minutes, babalik ka na rito para magpahinga, okay? Huwag mo masyadong pinahihirapan ng mama mo dahil may trabaho pa siya mamaya. Yes po, Tito Daddy. Hindi na nakapalik si Madeline nang mabilis na tumakbo si Mateo pabalik sa bukri ni na Baltazar. Nag-isang linya ang mga labi ni Madeline bago tingnan ng lalaki na nakangiti sa kanya ngayon. Kaya ganyan ang anak ko dahil palagi mong kinukonsente. Tsaka, bakit ba sinabi mong tawagan kanyang Tito Daddy? Hindi naman siguro masamang hayaang magsaya ang mga bata kung minsan, Madeline. It's Madeline, not Madeline. Whatever, Madeline. Bata pa yung si Mateo, kaya sabik sa paglalaro. Hayaan mo lang siya, dahil ngayong bata lang siya magagawa niyang mga bagay na yan. At tungkol naman sa huli mong sinabi, wala namang problema sa akin ng bagay na yun. Lalo na't wala namang tinatawag si Daddy si Mateo. Kahit na, pinapaasa mo lang yung bata. Sa oras na magkapamilya ka, ano nilang sasabihin ko sa kanya? Ay, Madeline, hanggang ngayon, hindi mo pa rin tinatanggap ang confession ko sa'yo? Close your mouth and be silent forever, Baltazar. I'm serious about my feelings for you, Madeline. I can be a father to Mateo and a good partner to you. Naikuyom na lang ni Madeline ang kanyang kamay nang marinig ang mga matatamis na salitang lumalabas sa bibig ni Baltazar. Narinig na rin niya ang mato galing sa bibig ng lalaking minsan na rin naging parte ng buhay niya. I'm older than you, Baltazar. I'm 3 years older than you. And I have a child. Kahit na isang dekada pang tanda mo sa akin, at kahit na isang dosena pang anak mo, wala akong pakialam. Dahil ito, atong puso ko, ikaw ang tinuturo. Saglit na natigilan si Madeline. Ilang beses siyang kinukulit ni Baltazar tungkol sa nararamdaman ko noon ito sa kanya. Ngunit, ilang beses na dali niya itong nire-reject. Na simula na nangyari sa kanilang dalawa ni Dylan, nagkaroon na siya ng takot sa kanyang puso na ang lahat ng lalaki sasaktan lang siya at hindi siya kayang panindigan. 4 na taon pa lang si Mateo nang bumalik galing ibang bansa si Baltazar at simula noon, naging maalaga at maasikaso ng lalaki sa kanilang mag-ina. Nung una, akala niya ay likas lang ng babae at ang lalaki, pero di kalaunan ay nagparamdam na ito sa kanya. Ngunit hindi ito pinapansin ni Madeline hanggang sa umamin ito sa kanya tungkol sa nararamdaman kay Madeline. Sa loob ng 7 taon, ginugol niya ang buhay niya sa pag-aalaga at pagmamahal sa anak at paghahanap buhay dahil gusto niyang magkaroon sila ng sariling buhay ni Mateo at humiwalay na kina Lola Pining dahil sobra nang naitulong ito sa kanilang mag-ina. Kahit na ayaw na silang paalisin ng matanda dahil bukod kay Baltazar, wala itong ibang kasama. At sa loob din ng 2 taon, nawala na ng koneksyon si Madeline sa mga taong iniwan niya sa nakaraan. Mama, Tito Daddy promised me na he will pasyal-pasyal me in the rancho tomorrow. There's so many horse raw po, Mama. I wanna ride in horse, Mama. Come with us po, Mama. It's fun. Tito Daddy said na tomorrow is our family day. And we're going to have a family date, Mama. Mahinang napabuntong hininga si Madeline sa narinig habang nakahiga sila at pinapatulog si Mateo. Hindi niya alam ang mararamdaman niya na gusto niyang maging masaya si isipin na nakikita niyang masaya si Mateo. Pero hindi niya rin maiwasang makaramdam ng kalungkutan dahil alam niyang may limitasyon lang kaligayahan ni Mateo at nasasaktan siyang isiping mararanasan ni Mateo ang mawalan tulad ng kanyang naranasan. Dahil panggabi ang trabaho ni Madeline, lumabas siya sa kwarto nilang dalawa ni Mateo
para pumunta sa opisina ni Baltazar upang magtrabaho. Hindi mo nabasa yung message ko? Sabi ko huwag ka munang pumasok ngayon. Magpahinga ka dahil may lakad tayo bukas ni Mateo. Marami akong gagawin. Naiwan kong hindi tapos yung mga gawin ko kagabi. Nagawa ko na, kaya sige na. Bumalik ka na rin sa kwarto yung dalaw ni Mateo at matulog ka na rin. Matiim na tinignan ni Madeline si Baltazar na swabe lang na nakaupo sa swivel chair nito habang nakaharap sa laptop. Nang maramdaman ng lalaki na katitig siya rito, ay tinapunan siya ng tingin nito. Do you need something from me? Bakit ginagawa mong bagay na to? Because you like me? Hindi gusto mong magpa-good shot kay Mateo? O gusto mo lang makuha ang loob namin, then may gusto kang makuha sa aming dalawa? Nakita ni Madeline ang saglit na pag-igting ng perpektong panga ni Baltazar habang nakatingin ito sa kanya. Hindi niya alam kung namamalik mata siya nang makitang may sakit na bumalandra sa mga mata nito dahil sa kanyang mga sinabi. Sa loob ng 3 taon, ganyan mo lang ba ako tingnan? Na may kailangan lang ako sa inyo? No, let's say na may kailangan lang ako sa'yo. Ganun ba ang kala mo sa akin na ikaw lang habol ko? Na may gusto lang ako makuha sa'yo? Oo, naiintindihan ko na hindi mo maiiwasang isipin na baka ganun nga lang kailangan ko sa'yo. But have you ever realized na sa loob ng 3 taon na yun, I never stopped loving you. Both of you, Madeline at Mateo. Kahit na minsan ay nakataan mo ba ako ng masamang pakay sa'yo? O sa inyo? Did I demanded something from you? For all what I did to you and Mateo? Did I ask you to do something for exchange? For what I did to both of you? Natulala si Madeline nang marinig ang mga sona ni Baltazar. Ngayon lang naglabas ng gantong side niya si Baltazar at hindi niya inaakalang ganto na palang pinagdadaanan ng lalaki habang pilit niyang tinutulak ito palayo sa kanya. Sana tinitingnan mo rin yung side ko. Sana hindi lang yung puro dark idea na nasa isip mo. I'm willing to be part of your life. Hindi ako napipilitan. Wala akong hidden agenda. Kahit ilang beses mo akong ipagtulakan at i-reject, wala akong pakialam. Basta ang goal ko lang ay may paramdam sa iyo ni Mateo na ligtas kayo sa akin. Na pwede niyo akong takbuhan sa mga oras sa pakiramdam niyo. Nasa panganib kayo. Na merong taong magpoprotekta sa inyo kapag may mga taong gustong manakit sa inyo. Pero mukhang ibang nakikita mo. Parang hindi ganun ang nakikita mo, Madeline. Bakit hirap na hirap kang pagkatiwala yung pagmamahal ko para sa'yo, ha? Hindi ko pa rin ba napapatayin yung tatay ni Mateo dyan sa puso mo? Huminga ng malalim si Baltazar. Makailang beses siyang napakurap-kurap bago mapagpasyahang tumayo muna upang magpahangin sa labas. I'm sorry. Lalabas na muna ako. Bumalik ka sa kwarto niyong dalaw ni Mateo at magpahinga. I promised him na isasama ko siya sa rancho bukas. Hindi na nakapagsalita si Madeline nang talikuran siya ni Baltazar at iwang nag-iisa sa opisina. Nanghihina naman siyang nakaupo sa pinakamalapit na upuan sa kanya at saka huminga ng malalim dahil biglang bumigat ang kanyang dibdib matapos marinig ang mabigat na salita ni Baltazar. Alam niya nga walang intensyon si Baltazar na saktan sila, pero natatakot siyang pakawalan ng sarili niya dahil natatakot siyang baka pati si Mateo ay masaktan kapag nagpadala siya sa damdamin niya. Hindi siya manhin para hindi maramdaman si Baltazar. Hindi siya tanga para hindi ma-appreciate ang lahat ng ginagawa ng lalaki sa kanya. Pero natatakot siyang sumugal ulit dahil baka maiwan na naman siya sa ere at walang sumalo sa kanya. Kahit na alam niya nang may sagot na siya sa mga paramdam ni Baltazar, pilit pa rin yung sinasabi sa kanyang sariling hindi pwede dahil masasaktan lang siya ulit. Mama, look! It's so maraming horse here, Mama! Mateo, slow down. Baka madapa ka. Napapailing na lang si Madeline habang pinapanood ang anak na maligayang maligay sa mga kabayong nakikita nito. Natigilan si Madeline nang may dumaan sa kanyang kilid. Sa amoy pa lang ng pabango nito, alam na agad niyang si Baltazar, pero nagtaka siya nang hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin o binati man lang. Kahit kanina habang nasa biyahe sila, tahimik lang ang lalaki at si Mateo lang ang palaging kinakausap. Alam niyang hindi pa rin maayos si Baltazar matapos ang kanyang naging pag-uusap, kaya naiintindihan niya kung umiiwas o nanlalamig si Baltazar sa kanya. Mama, come here! Let's ride the horse together po!
Later, baby. Sasali rin si mama sa inyo. Mama, masaya kapag complete tayo. Tito Daddy, Mama ni Mateo. For a happy family. Mateo. Mama is tired, Mateo. Mamaya na lang siya makikipaglaro sa atin. Tayo munang sumakay sa kabayo, okay? Napatitig lang si Madeline kay Baltazar nang walambing nitong kausapin ng anak niya nga malapit na namang tuyuin. Nagulat pa siya ng isang iglap ay parang bulang nawala ang toyo ng anak niya at masayang si Mama kay Baltazar upang sumakay sa kabayo. Naupo naman si Madeline sa upuan na nasa silong at pinapanood ang dalawa niyang kasama na masayang nakasakay sa kabayo. Likas na mayaman na si Baltazar. Ngunit makikitaan sa lalaking masipag ito at hindi lang umaasa sa mga yaman na iniwan ng mga magulang nito sa kanya. Malaking malupain ni Baltazar. Meron din itong rancho at ang bahay na kanyang tinutuluyan. Kahit naggaling ito sa yaman, nagsusuping ka pa rin itong matuto at magkaroon ng mas marami pang kaalaman na magagamit sa kanilang negosyo. Napatayo si Madeline nang makita niyang papalapit na sa kanya sina Baltazar at Mateo, nakapapawisan at hinihingal. Kinuha niyang bimbo at tubig na kanilang baon para salubungin ng mga ito. Pawis na pawis naman kayo. Wala sa sariling pinunasan niyang pawis si Baltazar at inabot ang bote ng tubig dito bago harapin ang anak niyang nakangiti lang sa kanya. Is Mommy so sweet to Tito Daddy? Panunokso ni Mateo at doon nang napagtanto ni Madeline ang kanyang ginawa. Tinignan niya si Baltazar na nakaawang lang ang mga labi habang gulat ding nakatingin sa kanya. Mama cared about Tito Daddy. Mama, ayaw mo rin bang matay si Tito Daddy? That's why you're taking care of him, right? You love him, Mama? Like how you love Mateo? Nasamid si Baltazar habang umiinom ng tubig dahil sa sinabi ni Mateo. Mateo, ano ba yung sinasabi mo? Am I wrong, Mama? You don't love Tito Daddy, Mama? Nanubig ang mga mata ni Mateo kaya naman nataranta si Madeline. Ayaw sana niyang tuyuin si Mateo dahil mahirap itong patahanin at ayaw niya rin masirang magandang mood ng bata. Hindi sa ganun, anak. Tito, Daddy and I are... We... You're more than friends, but less than lovers, Mateo. Tito Daddy loves Mama so much. Kaya huwag ka nang umiyak, okay? Sasakay na kayo ng mama mo sa kabayo. You want it, right? Ma, is that true? Yes, baby. Kaya huwag ka nang sad, okay? Magiging sad din si Mama. Let's ride horse together? Let's go. Habang hindi pa mainit ng sikat ng araw sa balat. Ilang ulit na silang lumalabas ni Baltazar na magkakasama na parang isang tunay na pamilya. Alam ni Madeline na ginagawa lang ni Baltazar ang bagay na yon dahil ayaw nitong makikitang nalulungkot si Mateo. Pero ng araw na yon, hinayaan ni Madeline na mag-enjoy siya kasama sina Baltazar at Mateo. At para bang ang tagal niyang hindi nagawa ang bagay na yon. Parang napakatagal ng panahon nung huli siyang nagsaya. Nang huli siyang tumawa at ngumiti na hindi iniintinding mangyayari kinabukasan. Baltazar, saglit na inalis ng lalaki yung mga mata nito sa harap na laptop upang tingnan siya. Nasa opisina silang dalawa para sa kanilang trabaho. Inayos ko na yung mga sales natin this month. Nandiyan na yung mga papel na kailangan mong i-audit. Pagkatapos mo riyan, pwede ka na magpahinga. Pormal na pormal ng lalaki habang kausap siya at hindi sanay si Madeline na ganun si Baltazar. Wala ang malambing nitong mga ngiti. Walang kislap ng kasiyahan ng mga mata at flat na flat ang boses nito habang kinakausap siya. Alam niya nga, nagkakagintong lalaki simula nung huli silang magkausap kaya nais niya nang matapos ang lahat ng to na nahihirapan na rin siya. Nahihirapan na rin siyang pigilan ang kanyang sarili. Hindi naman rush yung trabaho natin, di ba? Hindi naman. Bakit? Masama bang pakiramdam mo? Hindi mo kaya magtrabaho? Okay lang naman. Iwan mo na lang Pwede dyan. ba tayo mag-usap? Tuluyan ang nawala ang atensyon ng lalaki sa ginagawa nito at napatingin sa kanya. Malamlam ang mga mata nito at hindi masabi ni Madeline kung anong nasa isip na Baltazar sa mga oras na yon. Usap lang tungkol sa ating dalawa. Mukha kasing matagal-tagal pa tayong magkakasama kaya mas mabuti nang magkaroon tayo ng mas maayos na usapan. Tungkol saan? Sa ating dalawa?
Bakit? Ano bang meron tayo, Madeline? Nanlamig si Madeline sa kanyang narinig. Tinawag na naman siya ni Balthazar sa tunay niyang pangalan. Sinyalis na seryoso ito. Saglit siyang natigilan. Parang may nabuhay na natutulog na takot sa kanyang puso. Parang nauulit. Parang nakakaramdam na naman siya ng sakit sa kanyang dibdib. Parang bumabalik siya sa araw na kung saan sinabi sa kanyang mga magulang na nagdadalang tao siya. About, I don't know. Wala. Nanginginig ang mga binti ni Madeline nang tumalikod siya. Pero hindi pa man siya nakakahakbang nang masuyong hawakan ni Balthazar ang kanyang braso para pigilan siya. What happened? Are you okay? You're trembling, Madeline. You're mad. Galit ka sa akin. I'm not. Kahit na kailan, ay hindi ko kayang magalit sa'yo. So now tell me, what happened? Anong gusto mong pag-usapan natin dalawa? Ang kaninang tuwid na boses ni Balthazar ang naging maamang muli at masuyo. Tumingala si Madeline at nang masalubong niyang nakakalunod ng mga titig ni Balthazar, bigla na lang nanlabo ang kanyang paningin. Dahil ngayon niya napagtanto na kung mawawala si Balthazar sa kanya, parang mamamatay ang kalahati niya. Ngayon niya napagtanto na simula nang dumating ang lalaki, naamin niya sa kanyang sariling si Balthazar ng lalaking matagal niya nang hinahanap. Nang makuha ni Balthazar ang loob niya, dumipende na siya rito. Simula nang makapasok ang lalaki sa buhay nilang dalaw ni Mateo, nakaramdam na ng kaligtasan si Madeline at napapanatag na ang kalooban niya dahil alam niya nga merong taong nandyan para ipagtanggol silang dalaw ni Mateo mula sa masasamang tao. Pero natatakot siya. Naduduwag siyang aminin ang lahat ng yon. Diyan nababahala siyang baka iwan na naman siya lalo at naging malapit na si Mateo kay Balthazar. Ayaw niyang maranasan ni Mateo ang naranasan niya noong talikuran siya ng lahat. Hey, I'm not mad, okay? I'm not. Sinimulang punasin ng Balthazar ang kanyang basang pisngi dahil sa mga luha. Can you tell me kung anong nagustuhan mo sa akin? Saglit na natigilan si Balthazar sa kanya at napatitig sa luhaan niyang mga mata. Hindi mabasa ni Madeline ang tumatakbo sa isip ni Balthazar habang nakatingin sa kanya. I just want to hear it from you. Gusto mo talagang malaman? Sunod-sunod ang naging pagtango ni Madeline. Napabuntong hininga naman si Balthazar bago siya nito hilahin papunta sa swivel chair nito. Muntik na siyang mapatili nang maupo ito at isama siya upang paupuin siya sa kandungan ng lalaki. Una sa lahat, I love how you see the world. Kung gaano kalupit ang mundo. Kung paano ka magalit sa mga taong nagtatangkang pumasok sa buhay mo. Ang tapang mo, yun ang una at pinakanagustuhan kong katangian mo. Ang pagiging matapang mo dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, nagagawa mo pa rin tumayo sa harap ni Mateo at magpanggap na parang okay lang lahat. Na kaya mong harapin ang lahat para sa kanya at sobra mo ako napahanga sa katangian mo yun. Hindi lahat ng babae ay may ganyang katapangan. Siguro, sunod, yung pagiging selfless mong ina. Kahit na gaano ka na nahihirapan, never mong pinakita kay Mateo yun. Kahit na minsan naririnig kong umiyak ka sa may veranda. Kapag magkikita na tayo kinabukasan, ay okay ka na ulit at parang walang nangyari. Kapag nakakatulog ka na rito dahil sa sobrang pagod, pipilitin mong magising para maipagpatuloy ang trabaho mo dahil gusto mong mabigyan ng magandang buhay si Mateo. Habang naririnig ni Madeline sa Balthazar, parang natutunaw ang kanyang puso. Parang nalulunod siya sa mga salitang pinapakawalan nito mula sa bibig at hindi niya maiwasang hindi maluha, kaya naman panay ang punan si Balthazar sa pisngi niya. You're one of a kind, Madeline. Ang hirap hanapin ng mga tulad mo, pero naiiba ka kapag nahahalo ka sa iba. Nangingibabaw ka. Nakakaagaw ka ng pansin. Ganun kalakas ang dating mo. Pag malupitan ka man ng mga tao sa paligid mo, mas pinipiling mo pa rin magpatuloy. Dahil nakita mo na ang magiging dahilan mo. And it's Mateo, your son. And I found my reason to continue. And it's you, Madeline. Ikaw ang una kong naging dahilan para magpatuloy. Si Mateo ang sunod. Dahil ayokong makita niya kung gaano kalupit ang mga tao sa paligid niya. Natagpuan ko ng gusto kong ingatan. Pinagdikit niya Balthazar ang kanilang mga noo
at nakapapikit na lang si Madeline kasabay ng paghaplos niya sa makinis sa pisngi ng lalaki. Thank you. Thank you for making us the reason. No. Thank you. Thank you for being my reasons. Kayo ni Mateo ang magandang nangyari sa akin sa pangit na mundong to. Napangiti na lang si Madeline bago niya magaan na pagdampiin ang kanilang mga labi. Dumilat siya at tiningnan ang mga mata ni Baltazar. Sa tingin mo ba, worth it kaming isugal ni Mateo? Kung kailangan ko mag-ubos ng yaman ay gagawin ko. Maipanalo ko lang kayo. Sa oras na pinasok mo ang buhay namin, wala nang atrasan yun ha. Kailangan mong harapin ang responsibilidad sa pagiging ama ni Mateo ko. Kahit na hindi siya nanggaling sa'yo. Minsan ay tinatopak ako. Madalas nagtataray. Kung minsan din, pangit ang gising ko kaya mainit ang ulo ko. Si Mateo naman makulit, pasaway, at minsan masakit sa ulo. Pero mahal na mahal ko yun. Okay lang. Okay lang kahit na araw-araw tumaas ang dugo ko kay Mateo. Kung kailangan kong harapin ang iba't ibang mood mo, ay wala ring problema sa akin. Basta sa akin kayo, walang problema. Anak ko si Mateo at hindi na magbabago yan. Sa akin siya, sa akin ka, sa akin kayong dalawa. Iyon ang pinakamagandang plot twist ng buhay ko. Mahinang natawa si Madeline bago halikan ng tungki ng inang ni Baltazar. Kung gano'n, sumagal ka sa amin. Ganun palang pakiramdam ng magmahal. Masaya, nakakakilig at payapa. Itong pakiramdam na kahit kailan ay hindi naranasan ni Madeline. Yun ang pagmamahal na hindi niya naramdaman nung nasa bahay pa siya ng kanyang pamilya. Ang pakiramdam na natatamasa niya ngayon habang kasama si Baltazar at Mateo. Yun ang bagay na hindi nagawang iparamdam ng mga tao sa paligid niya dati. At ngayong nandito na siya, hindi niya nahahayaang muli siyang lamunin ng kadiliman. Lalo na at meron na siyang mga bituin na nagsisilbing liwanag sa madilim niyang buhay. Ma, come here, Ma. Let's go and play with us. Mama, tara daw dito. Kanina ka pa nakangiti sa amin dyan. Sige na, dito lang ako. Tsaka, basa na kayo. Nagkatinginan sina Baltazar at Mateo. Nagitian na para bang may naisip na kalokohan ng mga to, kaya naman unti-unting nawala ang ngiti ni Madeline. Lalo na nang magsimulang lumapit sina Baltazar sa kanya. Hey, kung ano man ang niisip nyo, huwag nyo nang, nako! Daddy, hold Mama tight. Copy that, Captain. Tinutok ni Mateo kina Baltazar at Madeline ang hawak nitong hose at binasa ang dalawa. Nga puno ng halakhakan ng hadin sa bahay ni Baltazar dahil sa kanilang tatlo. Ilang oras silang naglalaro bilang isang pamilya. Bilang isang tunay na pamilya. Walang humpay na basaan na tawanan nangyari, kaya naman nakapaglinis na sila at makapagpalit ng damit ay agad na nakatulog si Mateo dahil sa pagod. He's sleeping. Kakapasok na ni Baltazar sa kanilang kwarto. Pinatulog ito si Mateo sa kwarto ng bata. Habang lumalaki si Mateo, nagiging kaugali ko siya nung kabataan ko. Natatakot ako na baka maranasan kong naranasan ni Mommy nun sa akin. Hindi mo naman kailangang matakot dahil kasama mo ako sa pagpapalaki kay Mateo. Alam ko na lalaki siyang may takot sa'yo. Magiging masunurin siya at hindi niya tayo susawayin. Just trust me, okay? We will do everything for our family. Thank you, Baltazar. You don't have to say thank you to me. Una pa lang, sinabi ko na sa'yo na magkasama nating haharapin ang lahat, diba? Kasama mo na ako sa lahat at hindi mo na kailangang matakot dahil nandito ako. Hindi kita iiwan. Kinuha ni Baltazar ang kamay niya at nagulat si Madeline nang maisuot na singsing ni Baltazar sa kanyang palasingsingan bago ito halikan ng lalaki. Baltazar, alam ko na masyado pong maaga dahil ilang buwan pala nung hinayaan mo akong makapasok ng legal sa buhay niyong dalawa ni Mateo. Pero, 4 na taon kong hinintay ang pagkakataong to, Madeline. Kaya sana itanggapin mo. Pakasalan mo ako, Madeline. Pakasalan mo ako at ibibigay ko sa iyong lahat. Kusa nilang tumulo ang mga luha ni Madeline habang nakatingin sa daliri niyang may suot ang singsing. Hindi siya makapaniwala sa dami ng kanyang pinagdaanan. Simbahan pa rin pala ang kanyang uuwian. Thank you. Napasimangot naman ng lalaki dahil sa naging sagot niya rito. Natawa na lang siya
nang mapagtanto ang nasabi niya. Opo, papakasalan po kita, Balthazar Marquez. I'm gonna be your soon-to-be Mrs. Marquez. Halos mapatili si Madeline nang bigla lang siyang yakapin ni Balthazar at isama sa pagbagsak nito sa kanilang higaan. Pwede po bang mag-request? Ano naman yon? Pwede po bang mauna ng honeymoon nating dalawa? Sus, palusot ka pa. Nakakarami ka na ah. Please. Huwag ka masyadong maingay ha. Baka magising si Mateo. Ikaw yata dapat ang sinasabihan ko niyan eh. Nagkangitian silang dalawa bago nila tinanggap ang mainit at nag-uumapo na pagmamahal nila sa isa't isa. Hindi akalain ni Madeline na mararanasan niyang ganito kasi ang buhay. Ang akala niya ay wala nang katapusan ng lahat. Ang akala niya ay magkakaroon na sila ng happily ever after ni Balthazar. Pero nagising siya isang umaga dahil sa isang hindi inaasahang tawag. Hello? Mahdi? Napamulagad si Madeline nang makilala ang boses na nasa kabilang linya. Itong nakakatanda niyang kapatid na si Maureen. Ate? Mahdi, uwi ka na please. Uwi ka na. Si Mama. Si Mama, critical ang lagal niya sa ospital. Dahil sa sakit niya. Ikaw ang hinahanap niya, Mahdi. Kaya uwi ka na, please. Matagal ka na namang hinihintay na umuwi, Mahdi. Napabangon si Madeline nang marinig ang garagal na boses ng kapatid. Mukhang naramdaman naman ni Balthazar ang paggalaw niya, kaya nagising din ito tinanong siya. Madeline, maaga pa. Matulog ka. I'm going home, love. I have to go home. Hindi na sumagi sa isip ni Madeline na magagawa niya pang makabalik sa mga taong matagal niya nang binaon sa limot. Wala na sa plano niyang muling magpakita sa mga ito dahil para saan pa? Ano pa ang dahilan para balikan ng mga to? Lalo na't ang huli niyang pagkakatanda ay itinakwil na siya ng kanyang mga magulang. Kaya wala na siyang nakikitang dahilan para muli silang balikan. Pero eto siya, naglalakad sa tahimik na pasilyo. Nanginginig mga binte habang nanlalamig ang mga kamay. Hindi niya na maalala kung kailan ang huling kita niya sa mga to. At sa totoo lang, hindi niya masabi sa kanyang sariling handa na siyang makita muli ang kanyang pamilya. Natigilan siya nang matagpuan niya ng hospital room ng ina. Huminga siya ng malalim bago itulak pa bukas ang pinto nito. Para siyang nanghina nang makita ang dating sopistikada at mataas sa babae na ngayon ay halos butot balat na lang at maraming nakakapit na aparato sa katawan. Para na rin itong lantang gulay at nangungulubot na ng tuluyan ng dati nitong makinis sa balat. Nang makita ang kalagayan ng ina, ay sunod-sunod ng tumulo ang mga luha ni Madeline. Mommy! Maddie! Ate, what happened to her? What happened to our mother, ate? Mabilis na lumapit si Maureen sa kanya upang yakapin siya nito ng mahigpit. Napakagulhol nila ang kanyang kapatid nang mayakap siya nitong muli. Ramdam na ramdam ni Madeline ang pangungulil ni Maureen sa kanya habang yakap-yakap siya ng kanyang kapatid. I missed you so much, Maddie. Miss na kita. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit bigla ka na lang nawala? What happened to you, ha? Tell to ate, anong nangyari sa'yo at bakit bigla ka na lang naglayas noon? Ni hindi ka man lang nakapunta sa kasal ko. Inaasahan ko pa naman na darating ka. Pero ni anino mo, hindi ko nakita. Kahit na umiiyak at nangangalag ang boses, kahit naramdam niyang pangungulila, hindi pa rin nawalang bahagyang pagtatampo sa boses ni Maureen habang kinakausap siya nito. Doon nilaman ni Madeline na pinalabas na kanyang mga magulang na naglayas siya at nakipagtanan sa nakilala niyang lalaki. Hindi na umimik pa si Madeline dahil baka maging komplikado pa ang lahat kung magsasalita pa siya, lalo na ngayon at nalaman niyang may anak na sina Dylan at ang ate niya. She's brain dead now, Maddie. Halos maglilimang buwan na simula nung na-hospital siya. Na-diagnose siya ng liver cancer last year. Gagaling naman sana si Mommy pero kulang ng pera naming pampagkemo niya eh. Si Daddy, anong ginagawa ni Daddy? Marami siyang koneksyon at alam kong kaya nang gawin ng paraan ng bagay na to. Simula nung nawala ka sa bahay, hindi na naging maayos ang pamilya natin, Maddie. Palagi nang nag-aaway si Mommy at Daddy. Nagkaroon ng iba't ibang bisyo si Daddy simula nung nakatikim siya ng pagkatalo sa politiko. Halos maubos ang lahat ng meron tayo dahil sa pagsusugal ni Daddy. Doon naman nagsimulang bumagsak ang katawan ni Mommy. Hanggang sa nalaman naming
may sakit siya. Napalunok na si Madeline habang pinapakinggan ang kwento ni Maureen. Ngayon niyang nalaman ng mga taong dating matay kong lumipad. Ngayon ay halos bumalik na sa lupa dahil sa biglaang pagbagsak. Napag-alaman niya rin ang asawa ng atin niyang si Dylan ay pa-extra-extra ng trabaho dahil naubos din ang yaman ng mga Pascual nang pikit matang tumakbo bilang isang sinadong ama ni Dylan. Kaya naman nasimot din ang pamilya nito at ngayon naghihirap na. Nalaman din ng Madeline na nakulong ang ama niya dahil nalulung ito sa sugal. Malaki ang utang. Lahat ng kanilang lupain ay naibenta nito at ang bahay na tinitirhan ni Maureen ay nakasangla. Si Mommy, gigising pa naman siya diba? Wala nang kasigurado ng bagay ni Maddie. She's brain dead now. Ang makina lang talaga nagpapagana sa sistema niya. Simula nang mag-diagnose siya ng liver cancer, she's always looking for you. Nasaan si Madeline? Maureen, umuwi na bang kapatid mo? Maui, I want to see your sister. I want to see my Madeline. I missed her so much, Maui. Please look for her. I'm dying, Maureen. Ang huling kahilingan ko ay makita ang kapatid mo. Hinubok ang bibig ni Mama noon. Palagi kanyang hinahanap sa akin kaya I tried my best to look for you. I've been trying my best to find you but I think I failed. I failed to grant our mother's last will. I failed, Maddie. Kung nandito ka lang sana noon, siguro magagawa mong iba nang nangyari. Siguro hindi hahantong lahat sa ganito. Ang hina ko kasi, I'm not like you, Maddie. I failed. I'm not strong enough to handle things like this. Pero kung ikaw sanang nasa kinatatayuan ko, I know we will make it. Magagawa ating makalagpas sa pagsubok na to. But I failed. This is all my fault. Hey, Ate Maui. This is not your fault, okay? No one blames you. Everything happens for a reason. Lahat ng to'y nangyari dahil sa rason. And you're strong enough to handle those things. Because look at you now. You're still fighting for them. You're still here. No one can surpass your braveness, ate. At kung nandito ako ng mga panahong nangyayari to, baka isa rin ako siniisip mo dahil pasaway ako, di ba? Magiging sakit din mo lang din ako sa ulo. Maaring ang pasaway ka at matigas ang ulo. Pero our parents loves you so much. I love you so much, Maddie. Ate loves you so much. So please don't leave us again. Huwag mo na ulit kaming iiwan, Maddie. I will. We will live together. We will continue together, Ate Maui. Matapos mag-usap, naiwan si Madeline upang kausapin ang ina na mahimbing nang natutulog. Natanggap niya na sa kanyang sarili na nung umalis siya sa bahay, yun ang huling araw na makikita niya nakadilat ang kanyang ina. Kaya lahat ng hinagpis, pagmamahal at pagsisisi ay sinabi niya na rito kahit na alam niyang wala na siyang maririnig na tugon mula sa ina. Mom, do you still remember your first apo? He's 7 years old now. Hindi ko nga lang sila na isama ng daddy niya dahil hindi ko pa alam kung paano sila ipapakilala sa inyo. Pero Mom, he looks like me. Kamukhang-kamukha ko po siya at mukhang pating ugali nakuha rin po sa akin. He's Mateo ni Wesco Lacandula, soon to be Marquez. Yes, Mom, I'm getting married. But you don't have to worry because he's the right man, Mom. He's kind, loving, caring. Lahat ay siya na. Sa pagiging ganito ko, nakahanap na ako ng makakatapat ko. Nahanap ko ng lalaking magpapaamo sa tigre mong anak, Mommy. Naglandas ang mga luha sa pisngi ni Madeline habang hawak ng mahigpit ang wala ng buhay na kamay ng ina. Umiiyak siya habang nagkukwento. Labis siyang nasasaktan pero nagpakatatag siya dahil kailangan siya ni Maureen sa mga oras na to. Siya lang ang makakapitan ng kanyang kapatid, kaya naman kailangan niyang maging malakas, lalo na nang tuloy na silang iwan ng kanilang ina. Mahirap ang buhay. Kahit na may pera ka, hindi pa rin mawawala ang problema. Kahit na marami kang kayamanan, talagang dadalawin ka pa rin ng problema para pag-isipin ng pag-isipin. Ngunit ang tanging sandata mo lang ay maging matatag, maging matapang, at maging malakas sa lahat ng pagkakataon upang makaya mo ang lahat. Mahirap sa una pero unti-unti masasanay ka. Okay lang ba na tumira kami dito? Hindi ba nakakaya sa asawa mo, Maddie? I already talked to him.
At siya pa mismong nagsabi na rito ko na kayo patirahin ni Kuya Dylan dahil aalis na rin kami dito. Nagpatayo ng bahay si Baltasar doon sa malapit sa rancho, kaya mawawalan na rin ng tao dito. Nandito ba siya? Gusto ko siyang makilala. Sinulya pa ni Madeline ang kasamang lalaki ng kanyang kapatid. Di tulad noon, bahagyang pumayat ito at nagmature ng mukha kumpara noon na boy siyang itsura at mababakasan ng kayabangan. Nagkausap na sila nito at nakita niyang hindi na sila apektado sa isa't isa. Kaya naman napagpasya ni Madeline umakto na walang nangyaring kahit na ano sa kanila sa nakaraan. Dad, is it true that makikita ko si tita sister ni Mama? Yes, they're already here. Sabay-sabay silang napating sa dalawang taong pababa galing sa taas ng bahay. Nakita niyang natigilan ng kanyang kapatid at si Dylan nang makita ang kasamang bata ni Baltazar. Maybe, is he your... Oo, silang mag-ama ko. Si Baltazar ang magiging asawa ko at si Mateo, anak namin. Silang pamilya ko, ate. Wala nang dahilan pa, parang malaman ang nakaraan para ungkatin ang mga nangyari dahil meron na siyang Baltazar na tinanggap siya, pati na rin ang anak ni si Mateo. Wala nang rason para malaman ni Dylan na nagkaanak sila dahil pinindigan niya na sa kanyang sarili na walang karapatan si Dylan dito dahil siya at si Baltazar ang gumapang upang mabigyan ng magandang buhay si Mateo. That man, he's Mateo's father. Ikaw ang ama ni Mateo. He promised me that you will be the best dad to him, di ba? Wala nang ibang daddy si Mateo kundi ikaw lang. I love you, Madeline. Mahal din kita, Baltazar. Ikaw lang lalaking minahal at mamahalin ko ng higit pa sa pagmamahal ko sa sarili ko. Pinakita mo sa akin ang tunay na kagandahan ng mundong to. Totoo ang sinabi mong hindi mundong mapanghusga kung hindi ang mata ng mga taong binabantayan ang pagkakamali na magagawa natin. Ako magiging sundalo ng dalawa ni Mateo. Isa mapanganib ng mga tao. Sa mata ng mga taong mapanghusga, may mga taong handa pa rin ipagtanggol kahit na ikaw ang pinakamasamang tao sa mga mata nila. Palaging may tulong na darating. May mga taong tatayo upang ipaglaban ka. At may mga taong handang ibuwis ang kanilang buhay, masigurado lamang naligtas ka. Ang babaeng tinalikuran ng lahat dahil sa maling pagkilala sa kanya. Ang babaeng nadapa at hinayang nag-iisa sa mga taong akala niya itutulong sa kanya sa oras ng kagipitan. Ang babaeng dinurog ng sariling pamilya. Ang babaeng minsan ang nangarap na maging isang tao na may halaga sa mata ng mga tao. Ang babaeng kilala sa pagiging palabal at matapang, ang bumagsak sa lupa at muling bumangon upang harapin ang malupit na tadhana. At ang babae na nahanap ang kanyang pahinga sa mabisig ni Baltazar Marquez at sa matatamis na halik ng kanyang anak na si Mateo Nuesco Lacandula Marquez. At siya walang iba kundi si Madeline Lacandula Marquez. At ito ang kanyang kwento. Dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Hanggang sa susunod pong muli, this is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghan kayong salamat!